Panoorin po natin ang ginawang pagmamaktol na ito ng mga DDS at ating pong bigyan ng reaksyon. Lumang video na po ito, no? Pero gusto ko po pag-usapan natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Kung meron man, no, ako wala akong karapatan. Kasi hindi naman ako kagaya ninyo na all-knowing sa politics eh. Ako, basic lang ako. I'm with an intelligent Marcos talaga. So, alam ni Senator Amy na itong mga kabubuhan nitong mga nangyayari na to, wala sana yan kung ako talaga hindi ko kayang magsinungaling, no? Sa palagay ko kasi, nabudol din to si Senator Amy. yun. To, She, to, to, To be fair, go, go, Sas. Hindi, kasi lagi tayong sinasabihan na nagbago. Parang bakit kayo nagbago? Hindi kami yung nagbago. Ang nagbago yung nang budol. Sinubukan namin lahat, nag-research, anong mga ginawa niya, anong mga policy. Nakinig kami sa lahat ng mga sinabi niya. Maganda Alam naman mo- yung sinabi niya eh. Ang Alam mo, problema, nakakatawa siya yung dito, nagbago ng Coco. isip, kaya magbabago din kami. Hindi kami Hindi, yung Coco, nagbago. Alam mo, nakakatawa dito, yung itsura natin nung nagpapakiramdaman tayo, nung gumaganto na si Sas. Ano to? Bakit inconsistent si BBM? Bakit nung una, ganito, bigla ganyan? Nung Sas, nung lumalabas ka na nun sa Facebook na ganyan, kaming tatlo nagpapakiramdaman kami. Sabi namin, Uy, ano ba? Ano bang lastro natin para gumanyan-ganyan? Naalala nyo ba yan? Sabi ko, Oo. Joey, hindi ko kaya. Aasarin ako ng buong Philippine showbiz pag sinabi ko ayaw ko na. Sasabihin nila ganyan-ganyan. So, it was very funny at the same time. Nakakapanglambot, no? So, hindi totoo, ganito yan, no? Parang ginamit nila si Aimee to convince si Inday eh. At ngayon, nagagalit na yung mga DDS kay Aimee because si Aimee ang kumumbinsi. so sabi ko, so sabi Yes. ko ganit, so sabi ko ganit, kaya si Aimee galit din because alam mo, if there's one thing, sa lahat ng mga Marcos, Sas, Joey, and Coco, si Senator Amy lang ang nag-sorry sa lahat ng mga human rights abuses nung time na yon. Si Amy lang talaga ang may kakayahang umako ng mga kalabisan. Si Amy lang din ang... Kaya okay ako eh. Kasi kaya naman tayo magkakasundo ng mga siraulo tayo. Siraulo rin si Senator Amy eh. Pero yung ganyan niya, hindi niya kaya to. Ayun mga kababayan, napanood po natin yung kanilang pagmamaktol. Para po sa akin mga kababayan, hindi ko po maunawaan kung bakit po sila nagmamaktol. Iisa-isahin ko po, ano? Una, sila po yung bumoto kay PBBM. Kasama po ang mga DDS, ano? So, bakit kayo ay nagrereklamo ngayon? Pangalawa, aminado naman si PBBM nung 2022 election, naging honest naman siya dito, sabi niya Machiavellian siya. Hindi po ba mga kababayan? Sinabi ni PBBM sa national TV, sa SMNI, if I'm not mistaken, Machiavellian po siya. So, ngayon, pinaparanan sa PBBM yung pagiging Machiavellian niya sa inyo, bakit kayo nagmamaktol? Hindi ba kayo yung nagtanggol, nag-justify at nagpaliwanag na tuwan-tuwa kayo dahil Machiavellian si PBBM? Bakit ngayon? Kayo ay tila nag-iiyakan o nagmamaktol at sising-sisi kayo sa pagkapanalo ni PBBM. So, pangalawa yon mga kababayan. Pangatlo, bakit kayo nagmamaktol at nagrereklamo? Para po sa akin, kakamping po ako kahit hindi ko binoto si PBBM, hindi naman siya nagpapatay ng kapwa niya Pilipino. Hindi naman niya ginagawang joke ang Pilipinas. Sineseryoso niya ang mga Pilipino pag siya nagbibigay ng speech at nagsasalita sa taong bayan. Hindi niya minumura ang mga Pilipino. Wala akong nakitang binastos niya na babae. Siya ay statesman, matinong presidente para po sa akin kahit hindi ko po siya nasuportahan noong 2022. Ngayon pinakita naman niya sa akin na mas okay siya, mas matino siya at nagtatrabaho. Kaya sinuportahan ko po siya bilang presidente kahit kakamping po ako. Kaya hindi ko maunawaan ng mga ito. Hindi naman po nagsasabi si PBBM na shoot them dead. Hindi naman po nagsasabi si PBBM na taniman nyo ng ebidensya, palabanin nyo pag hindi lumaban. And hindi ko naman po siya nakitang ng bastos. Sa katunayan, pinagtatanggol pa po niya ang karapatang pantao, ang due process, at ang West Philippine Sea.
Bukod doon mga kababayan, ito po sa akin lang naman wala po akong nakita na na-involve siya sa katiwalian sa kanyang administrasyon, sa kanyang pamamahala bilang presidente. Ngayon, kung may mga nagsasabi dyan na imposibleng hindi involved si PBBM sa katiwalian, kailangan yung patunayan. Kailangan yung maglabas ng ebidensya. Yung kanyang pinsan nga, na-involve ang pangalan dyan sa flood control, pinagtakpan ba niya? Pinagtanggol ba niya? Hindi. Tiyak, kung yan ay may involvement talaga, masasagasaan niya ng independent commission or independent investigating body na binuo mismo ni PBBM para imbestigahan ang mga tiwali sa flood control at mga corruption sa infrastructure project ng DPWH. Siya pa mismo ang bumuo ng independent commission para imbestigahan ito. So kung may mga DDS na nagsasabi na imposibleng hindi alam ni PBBM ang corruption na yan, imposibleng wala siyang kinalaman dyan, well, patunayan nyo. Yun ang kailangan nyo gawin. Hindi po ba mga kababayan? So, wala akong nakitang ginawa ni PBBM na nag-uudyok sa kapulisan na itumba ang mga suspect agad-agad kahit walang due process. Hindi niya binabastos ang mga Pilipino and nagtatrabaho naman siya. So, hindi ko po nakikita talaga at hindi ko maunawaan kung bakit ang mga ito ay nagmamaktol at nagsisisi. Lastly, mga kababayan, kung sinasabi nila na sila'y budol, na sila'y nagkamali, na sila'y naisahan ni PBBM, anong ibig sabihin nito? Sinong syunga? Sinong hindi gumamit ng kokote? So kung sinasabi nila na nabudol sila, nagsisisi sila, nabudol sila, then sino ang syunga? And kung aminado nga po sila na nabudol sila, ibig sabihin lang nito, matalino si PBBM kasi naisahan sila. Bakit ba sila nagbamaktol? Dahil ba nakulong si Duterte? Dahil ba nakulong si Kibuloy? Dahil ba nasampahan ng mga kaso si Harry Roque? Alam nyo, kahit hindi si PBBM ang naging Pangulo, for sure makukulong din si Duterte at si Kibuloy dahil may mga ginawa silang mali, di umano. At pagdating kay Harry Roque, dadating ang panahon na lilitaw ang mga di umano'y kasalanan ginawa niya. Lalantad at lalantad yan, walang bahong hindi sisingaw mga kababayan. So kung masama ang loob nyo at sinasabi nyo nabudol kayo, siguro dahil nakulong si Duterte, si Kibuloy, at naka-asylum ngayon or tumakas, pwede ba natin sabing tinakasan ni Harry Roque yung mga kaso niya? And nasusukol yung mga iba nyo pang poon, and si Sara Duterte haharap sa impeachment trials sa 2026. Well, hindi po kasalanan ni PBBM yun. Hindi naman si PBBM nagsabi na o nag-utos sa kanila na gawin mo tong war on drugs na sandamakmak ang AGK. Gawin mo Kibuloy yung maginawa mo, kaya ka sinampa ng kaso. Hindi rin naman si PBBM nag-utos kay Harry Roque ng kanyang involvement sa di umano human trafficking and di umano'y mga pangyayari sa Pogo. And yung pag-handle, yung misuse ni Sara Duterte sa confidential fund, hindi naman si PBBM nag-utos nun. Hindi niya kontrolado yun. Hindi pa nga Pangulo si PBBM nung nangyari yung mga ginawa ni Duterte. So kahit sinong naging presidente, mapapanagot ang mga dapat na may panagutan. Napaka-irrational kung nagsisisi kayo at sinasabi niyo na budol kayo dahil hindi niyo nagugustuhan yung mga nangyayari ngayon. Well, sa point of view ko bilang kakamping, kahit hindi ko po sinuportahan si PBBM ng 2022, in my point of view, in general, nakita ko naman nagtatrabaho yung mama at kumpara sa dating administrasyon, mas nakakahinga po kami ng maluag ngayong administrasyon na ito. May due process, yung mga ginipet noong panahon ni Duterte, nabigyan ng tamang proseso ng batas na kalaya dahil napatunayang inosente. At hindi ko po nakita si PBBM na nanggipet ng kanyang mga kalaban sa politika. Kung may mga nakulong man ngayon na sinasabing kalaban ng admin ni PBBM sa politika, sino bang nang away? Hindi naman nagsimulang mang away si PBBM Kayo yung rally ng rally at kung ano-ano pinagsasabi niyo sa rally niyo para bastusin ng Pangulo. Ngayon, kung nakulong kayo or napanagot kayo ng batas, kasalanan nyo rin dahil kayo ang gumawa ng mali, hindi naman si PBBM. Right from the start, kung meron man dapat sisihin sa mga karma
at pagdurusa na nararanasan ng kampo ng mga DDS, sila yun. Sila ang dapat sisihin kasi sila ang nag-execute ng mali, sila ang nag-tolerate ng mali, at sila yung pumapalakpak habang may nagkukumit ng mali. Tapos ngayon, sasabihin nyo na budol kayo, nagkamali kayo, then therefore, sinong syunga? Sinong hindi gumamit ng kokote? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Aminado si PBBM na Machiavellian siya. Hindi niya itinago ito. And para nga po sa akin, bilang kakamping, mas okay ang administrasyon ng PBBM kumpara kay Duterte. Ganun lang kasimple mga kababayan. Ano? So yung ginagawa nyo na akala nyo na natutuwa ang tao dahil pinapakita niya na nagsisi kayo, nagmamaktol kayo, nabudol kayo, hindi natutuwa ang tao dahil parang in my opinion, gusto nyo palabasin na sablay, palpak si PBBM. Akala nyo natutuwa ang mga tao sa ginagawa nyo yan? Pinagtatawanan kayo. Yun ang totoo. Pinagtatawanan kayo dahil sa mga ginagawa nyong pag-amin na hindi kayo naging matalino noong 2022. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Ngayon, kung sablay kayo noong 2022, sinasabi nyo, nabudol kayo. Bakit dapat pa kayong paniwalaan ng mga followers nyo at ng mga naniniwala sa inyo dati? Paano kung sabihin nyo na naman sa 2028, nabudol na naman kayo? Hindi ba mga kababayan? Kasi yung mga nabubudol lamang po, no, na i-scam ng pera, may mga kaibigan ako na na-scam ng pera, dahil siya nga, dahil TANGA, hindi gumamit ng kokote. Ngayon, kung ikaw, sinasabi mo na nabudol ka, paano ka papapaniwalaan ng mga followers mo at ng mga supporters mo? Hindi po ba? So, wala kayong ibang dapat sisihin dito kundi ang mga sarili nyo. And as for me, bilang kakamping, mas mahusay ang Marcos Jr. Presidency kumpara sa Duterte Presidency. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa ibinahagi ko sa inyo? Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at mag-comment po kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.